Kumusta po, Sir Van? Lagi po akong nakikinig sa kwento nyo. Kaya hindi ko inaakala na isa ako sa magpapadala ng kwento sa inyo. Hindi ko kasi inaasahan na makakaranas ako ng kababalaghan. Kaya naisipan ko na i-share ito sa channel nyo. Ako nga po pala si Leia. 25 anyos na. Tubong Marawi. Half Tagalog at half Maranao. Dito kami nakatira ngayon sa Marawi, kung saan nakatira si Papa. Tapos si Mama naman, matagal nang patay, 2015 pa. Tubong Cotabato siya, Sir Van. Close naman po si Papa sa pamilya ni Mama, kahit magkaiba ng relihiyon. Katoliko kasi si Mama. So ayun na nga po. At dahil matagal nang namatay si Mama, matagal kaming hindi nakabisita sa mga tita at pinsan ko sa Cotabato. Hindi naman sadya dahil naging busy ako sa anak ko. Nang magka-oras kaming lahat, naisipan ni Papa na bumisita sa mga kaanak namin sa Cotabato. Family bonding na rin. Sa totoo lang, may kaya ang side ni na Mama. Ang kainaman lang sa kanila hindi sila mapagmataas. Noong nagpupunta kami doon, kasama si Mama, naghahanda silang magkakapatid ng iba't ibang putahe. Kada bahay ng mga kapatid niya ay may handa at kailangan makakain kaming lahat sa kanila dahil nagtatampo ang hindi namin nakakainan. Parang fiesta. At alam namin na hindi pa rin sila nagbabago kahit wala na si Mama. Lagi kasing tumatawag sa akin si Tita Rica na bumisita kami sa kanila. At ayun na nga po, natuloy nito lang December 10. Buong pamilya ang sumama, kasama ang mga tita ko at ang mga pinsan ko na may mga anak rin. Dahil wala kaming sasakyan at hindi naman kami mayaman, nakihiram kami ng sasakyan. Nakahiram naman si Papa ng malaking truck mula sa kumpare niyang si Mang Jun. May grocery sila at yun ang kinakargahan nila ng supplies. Naka-customize din kasi may pa-DIY na bakod na kahoy. Kaya sure na safe kami. Tamang-tama rin sa mga nagsusuka kong pinsan na hindi sanay sa loob ng sasakyan. So ayun na nga po. Alas 5:30 pa lang ng umaga ay umalis na kami kasi 7 hours ang biyahe namin. Tanghali pa kami makakarating kaya inagahan talaga namin ang biyahe. Pagdating namin doon, kagaya ng dati, masaya at nakakabusog. Pinasyal din nila kami at pinag-shopping. Natulog kami ng isang gabi. Maaga sana kaming uuwi kaso hindi sila pumayag dahil naligo pa kami sa dagat. Kaya hapon na kami nakauwi. Tamang-tama at wala rin daw araw sa oras na yon. Wala kasing bubong ang sasakyan namin. Gabi na nang makarating kami sa Parang nang may pumara sa amin. Tumigil si Papa kasi maraming bahay kung saan pumara ang estudyante. Makikisakay pala at bababa sa Matanog. Kinumpis ka raw kasi ng Papa niya ang motor niya dahil lagi raw siyang umuuwi pagkatapos ng klase niya kahit nakadorm naman siya. Pinasakay namin siya. Nang bumiyahe na kami, nagkwento ang dalaga. Nursing siya at sa kada tapos ang klase niya, nagmumotor siya pa uwi. Ang layo-layo ng Parang sa Matanog. Tapos gabi at siya lang ang mag-isang bumabiyahe. Kaya napakadelikado. Nag-advise ako doon sa dalaga, Sir Van. Kako, paano kung may tulisan na harangin siya sa mga lugar kung saan walang kabahayan at gawan siya ng masama? O di kaya masiraan siya ng motor. Tumawa yung dalaga. Anya, tama nga naman daw. Yun din daw ang sinasabi sa kanya ng Papa niya. Kaso yun nga, hindi niya matiis ang mga magulang niya, lalo na yung mama niyang may sakit. Ang daldal niya kaya di namin namalaya na pababa na pala siya. Magbabayad na sana siya pero hindi namin tinanggap. Tulong na rin namin sa kanya. Nagpasalamat at kumaway pa siya sa amin. Nang lumarga na kami ulit, napag-usapan namin yung dalagang nakisakay sa amin. Doon lang namin napagtanto
na hindi man lang namin natanong kung ano ang pangalan ng dalaga. Nagkatawanan pa kami kasi mukhang mabait naman yung babae. Dito na serban yung nakakakilabot na part. Kinabukasan noon, naglaba ako ng sandamakmak na labahin. Hapon na nung makatapos ako. Habang nagpapahinga ako, nag-scroll muna ako sa FB. At ganun na lang ang pagtataka ko. Nang dumaan sa newsfeed ko yung larawan na kumuha ng atensyon ko. May nakapost na nangyari lang noong December 9. Larawan ng dalaga na alam kong minsan ko nang nakita. Yung nakisakay sa amin. At ang mas nakakakilabot, namatay na pala siya bago pa kami bumisita sa Cotabato. Nasiraan ng motor at pinagtripan ng mga lalaki bago pinatay. Natagpuan ang motor at ang bangkay ng dalaga sa mga damuhan kinabukasan. Namutla talaga ako at hindi mag-sink in sa utak ko na multo na pala ang nakisakay sa amin. Hindi kasi ako pwedeng magkamali. Kasi parehong-pareho ang damit ng dalaga at yung nakisakay sa amin. Naka-uniform ng pang-nursing at naka-cardigan ng itim. Agad kong hinide yung post kasi kinilabutan talaga ako. Ikinuwento ko yun kay Papa at ang sabi niya ipagdasal lang daw namin. Mukhang mahal na mahal talaga nito ang mga magulang niya kasi kahit patay na ay bumabiyahe pa rin ito para lang makauwi sa kanila. Masyadong masiyahin ang dalagang yon kaya siguro hindi namin napansin na multo na siya. Kaya pala pinagtitinginan kami ng mga tao nang bumaba na siya kasi hindi pala nakikita yung dalaga. Siguro kaya hindi napansin kasi gabi na. Ewan ko ba. Napalitan ng lungkot yung takot ko. Nauna pa siyang mamatay kesa sa mama niyang may sakit dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Sana po mapakinggan ko ito sa channel niyo. Mapagpalang araw po, Sir Van. Ako po si Alex, 22 years old at taga Buldon. Magbabahagi ako ng kwento ko nung bumiyahe kami pa uwi galing sa Butig. Pagpasensyahan nyo na lang po kung hindi ako maayos magsulat ng kwento. Bale, nangyari lang po ito last week lang. Trending no ng Miracle Water sa Butig, Lanao del Sur na naka-MJS pa kay Maring Jessica Soho. Nakakapagpagaling daw po yung bukal doon at may iba't ibang lasa rin. Marami na rin po itong napagaling. Pero ayun na nga po. Nang ma-feature sa KMJS, sinabi nila na hindi raw safe inumin kasi puno ng bakterya. Pero bilang mapaniwalain sa himala, lalo na ang matatanda, hindi nun napigil ang mga tao. Marami pa rin nagpupunta ron. Kaya nang minsan, mag-aya ang kapitbahay namin na may truck na pupunta daw sa Butig, sumama na kami. Napag-usapan na alauna pa lang ay babiyahe na kami. Malayo kasi ang biyahe namin. Pero excited kasi marami kaming sasama. Pati si nanay ay sinama ko rin kahit may mild stroke siya. Madilim pa lang sa sasakyan na kami nagmumuta. Maingay at excited maligo sa Butig. 6:00 pa lang ay nakarating na kami. Akala nga namin kami lang ang tao doon. Pero may mga nakasabay kaming mga taga Davao at mga taga Maynila na nag-tracking pa para lang maligo at mag-igib sa milagrosong tubig na yon. Akala namin pagbaba namin sa kalsada at sa mga nakaparadang sasakyan nandoon na ang milagrosong bukal. Yun pala ay magta-trek pa kami ng 15 minutes. Nasa pinakababa pa kasi ang bukal. Matataas ang kakahuyan at kung di lang inayos ng mga lokal ang dadaanan ng mga nagpupunta sa Butig, baka literal na gubat ang susuungin namin. Mabuti na lang at inayos nila. Kaya kahit papaano ay hindi kami nahirapan sa paglalakbay. Nang makarating kami, ay kanya-kanya na kami ng ligo. Napansin ko na iba-iba talaga ang lasa ng tubig na dumadaan sa iba't ibang tubo. May maliliit na bukal doon na may kumukulong tubig, hindi dahil sa init. Nagsalitan kaming isubsob doon ang mukha namin dahil mabisang gamot daw yon.
Nang ako ang sumubok, ay napansin ko na para bang mahapdi ang tubig sa mata. Basta kakaiba. Pagkatapos nun ay inalalayan ko naman si mama at pinatapat sa tubo. 1 oras lang kami doon. Ipinagdasal ko na sana maanod na ang lahat ng sakit namin sa katawan. Pagkatapos ay kumain na kami. May mga baon kasi kami. Yung mga bata naming kasama na may makukulit. Pagkatapos maligo, naghahabulan pa. Maraming bato doon. Ang mga kabinataan naman ay pumupunta sa mga kakahuyan. Ako lang ang hindi makasabay kasi nakapokus lang ako sa mama ko. Nung umuwi na kami, lahat ay pagod. Akala mo kung sinong nag-beach. Bawat isa ay inaantok na. Napansin ko si Dora, yung 7 taong bata. Nasa gilid lang siya sa unahan at nakasiksik lang. Nakayuko at hindi gumagalaw. Walang nakasuporta sa ulo niya kaya nagtataka ako kung bakit hindi siya natutumba. Lalo pa at hindi naman siya nakahawak sa kung saan. Maalog pa naman ng truck. Nakalapat lang ang kamay niya sa kanyang hita. At dahil katapat ko siya, hinila ko siya para kalungin sana. Kaso nang iangat niya ang kanyang ulo, ay halos maghiwalay ang kaluluwa at katawan ko. Walang itim sa kanyang mga mata. Kalalaki kong tao nagsisigaw ako. Nagpanik sila nang makita rin nila ang bata na walang itim sa kanyang mata. Sabi ni mama ay baka nagkukumbulsyon. Sabi ko hindi naman siya mainit. Tumigil ang truck at chinek ang bata. Yung biyahe namin pa uwi, naging biyahe papunta sa ospital. Chinek ni Ate Che ang katawan ng bata. Siya kasi ang tiyahe ni Dora. Tiningnan niya kung may kumagat ba kay Dora o di kaya ay may dumikit na linta. Pero wala. Alalang-alala kami. Halos lumipad ang truck na sinasakyan namin. Kahit papaano kasi ay kamag-anak ng may-ari ng sasakyan si Dora. Nasa ospital ang bata pero wala namang nakikitang sakit. At dahil nasa public hospital at maging ang mga staff doon ay naniniwala sa mga kakaibang elemento, sila na ang nagsuggest na ipaalbularyo si Dora. Nang bumiyahe kami ulit ay dinerecho si Dora sa manggagamot na itago na lang natin sa pangalang Manang Minang. Kasama niya ang tiyahin niya. Hinatid naman kami pa uwi ng driver at babalikan lang daw sila. Habang nasa biyahe kami, kung ano-ano ang konklusyon ng mga kasamahan namin na baka raw nabati sa butig kasi ang kukulit daw nila at ang iingay. Pinagalitan pa ang ibang bata at pinangaralan na baka magaya sila doon kay Dora. Ang mga ganong lugar na may milagro ay kuta raw talaga ng mga elementong hindi makita. Subalit hindi pa rin sigurado kung talagang nabati ang bata. 2 araw ang lumipas. Nakauwi si Dora sa aming lugar. Umayos na siya. Doon nalaman namin ang totoong nangyari sa kanya. Hindi galing sa butig ang elementong kumapit sa bata. Nung alaunang bumiyahe pala kami, ay may kumapit sa kanyang ligaw na kaluluwa. Hindi na raw nito binitawan ng bata. Hanggang sa pag-uwi namin, dahan-dahan na raw itong sumanib sa katawan ng bata dahil mahina raw ang enerhiya nito. Nahirapan alisin ng albularyo ang espiritu na kumapit sa bata dahil gusto nitong mamahay sa katawan niya. Kaya pala, 2 araw tinrabaho ng albularyo ang bata. Sabi ng may-ari ng truck, sa susunod bago bumiyahe ng malayo, kailangan magdasal muna, lalo na kung madaling araw. May mga elemento kasi na malakas sa oras ng dilim. Sa pangalawang pag-aaya ng truck driver na bumisita ulit sa butig, sumama ulit kami. Pero bago yon, nagdasal kami bago bumiyahe. Kailangan kasi 3 beses ang maligo sa milagrosong tubig para mawala na ang sakit sa buong katawan. Isa pa, hindi naman delikado doon kahit maraming kakahuyan. Mas safe naman kasi doon kahit puno ng kakahuyan kesa sa biyahe. Sa ngayon okay na si mama. Totoong nakakapagpagaling ang tubig sa butig, lalo na kapag sinabayan ng dasal. Ayun lang po, Sir Van. Salamat po sa pagbabasa.
Noong unang panahon, wala pang cellphone, lalo na sa mga probinsya. Ang mga mayayaman naman ay may mga telepono na pwede nilang ipangtawag. Sa panliligaw sa probinsya, nandyan yung sulatan, usapan ng tagpuan, o di kaya ay panunuyo o harana. Yun ang napag-aralan namin. Hindi ko pa naabutan yung era na yon, pero sobrang na-appreciate ko yung ganong kultura noon. Hello po, Sir Van. I'm Gina. Nangyari itong hindi ko makakalimutang karanasan noong 2015. 17 ako noon at first year college na. Last batch ng basic education. Hindi ko naranasan yung K-12 na yan. Nursing yung kurso ko at bilang teenager pa, medyo nasa stage ako ng paglalandi. Yes po, hindi ko po yung dinedenay, Sir Van. Nag-aaral ako noon sa Iligan as a nursing student. May current boyfriend ako noon, yung first boyfriend ko, si Mike. 1 year na kami noon pero malayo siya sa akin. Kung ako nasa Iligan, siya naman nasa Cagayan. Bilang first love ko siya, ibinibigay ko lahat, pati oras ko, kahit istrikto yung tiyuhin kong nagpapaaral sa akin. Kapag kauwian namin ng alas 4, bumabiyahe ako papunta sa kanya, lalo na kapag may usapan kami. Pero hindi naman madalas. Hindi tayo mayaman. Estudyante lang nun ng boyfriend ko at ganun din ako. Kaya nag-iipon talaga ako ng pamasahe kapag pumupunta ako sa kanya. Kasi kapag nandoon naman na ako, ayun nga, siya naman ang gumagastos sa lahat. Kagaya ng dinner namin at date. Isang hapon na pumunta naman ako sa kanya. Umaambon pa, pero may usapan na kami kaya hindi na pwedeng umatras. Hindi ako nakauwi kaagad kasi wala nang masyadong sasakyan. Dumating ako sa terminal pero nakauwi na ang sasakyan para sa Iligan. Palubat na rin ako that time at kinokontak na ako ng pinsan kong si Mary, yung anak ng tiyuhin ko. Kinakabahan na ako noon kasi baka mahuli ako. Ang naging alibay ko lang ay may practice kami ng mga kaklase ko para sa dance number namin sa PE. Mabuti nga lang hindi niya hinanap ang mga kaklase ko kung kasama ko ba talaga sila. Dahil kung hinanap niya, lagot talaga ako. Kaya naman naghanap na talaga ang ex-boyfriend ko ng pwedeng masakyan. Mabuti na lang may nahanap siyang namamasada sa ibang lugar. Hindi mismo sa terminal. Hindi ko na maalala kung saan yon kasi matagal naman na yon. At matagal na rin kaming wala ng ex kong yun. May mga nakaparadang inovang namamasada sa iba't ibang lugar. Bahagya akong nakaramdam ng kaba kasi marami ng mga nawawalang dalaga that time. Kaya may doubt talaga ako sa driver. Pero no choice ako ng mga oras na yon. Ayoko naman abutan ng alas 8 kasi uwi na yun ni Tio mula sa kanyang trabaho. Kinausap ng ex ko yung driver. Sinabi niya na kapatid niya ako. Patago kasi ang relasyon namin kaya kailangan magsinungaling. Sabi naman ng driver na tawagin natin sa pangalang Mang Raul. Mukhang wala na raw darating na pasahero. Kung dodoblehin ko raw ang pamasahe, kahit hindi na raw kami maghintay ng iba pang pasahero. Pauwi na rin naman na raw siya sa Iligan, sa bandang Baraas. Kinabahan na ako nun. Kasi nandoon yung isipin ko kung susugal ba akong bumiyahe na kami lang ni Mang Raul para makauwi ka agad. Kahit hindi ako sigurado kung mabait ba siya o hindi. O kung magpapahuli ako sa tiyuhin ko. Sa huli ayokong mapagalitan. Kaya pumayag na rin ako. Yung ex ko naman nanatili lang doon hanggat hindi pa kami nakakalarga. Sinenyasan pa niya ako na pagdating ko ay mag-text o tumawag ako agad. Tumangulang ako noon. At nagbabay na sa kanya. So ayun na nga po, Sir Van. Kami na lang ni Mang Raul ang nasa sasakyan. Gusto ko pa sanang magsisi noon kung bakit di pa ako naghintay ng isa pang pasahero na makakasama ko. Bukod sa gabing-gabi na, umuulan na rin. Yung imagination ko gumana talaga na what if lumiko siya sa ibang daan tapos gahasain ako o di kaya hold upin niya ako. Basta kung ano-ano ang pumasok sa isip ko
lalo pa't 1 oras ang biyahe namin. Naging attentive na lang ako, kaso nga lang lobat na ako noon. Dahil keypad ang cellphone ko, naka 1 bar ang battery at mapula na. Nagkunwari akong may ka-text sa cellphone, kahit ang totoo ay wala naman. Hanggang sa tuluyan ang magsalita si Mang Raul. Tinitingnan niya ako sa rearview mirror. Tinanong niya kung sino ba ang mga parents ko. Nagsinungaling ako, Sir Van. Kako, engineer ang papa ko, habang head nurse naman ang mama ko sa ibang bansa. Nagtanong pa siya na maswerte daw ako kasi mga professional ang mga magulang ko. Kaya sinabi ko na kaya nga sobrang strict nila, na kung hindi lang kuya ko ang nasa Cagayan, hindi nila ako papayagan na pumunta doon. Kaya nga text sila ng text sa akin. Kahit ang totoo, Sir Van, ay wala naman talaga. Tumawa si Mang Raul at sinabi na mabuti raw yon. Sa huli, tinanong niya ako kung may boyfriend ako. Medyo kinabahan na naman ako. Kahit friendly naman siyang makipag-usap. Nasa 40 na kasi siya sa tansya ko. Sinabi ko na bawal sa amin ang kuya ko na makipag-boyfriend. Kasi istrikto nga ang mga magulang namin. At ganoon din ang kuya ko na pinupuntahan ko sa Cagayan kung saan doon nag-aaral. Pagkatapos ng tanong na yon, nagsimula na siyang magkwento. Mabuti na lang daw, hindi ko inatupag ang pakikipag-boyfriend. Kasi raw nakakabaliw. Noong nasa kagaya kong edad siya, may niligawan daw siya. Tawagin na lang natin siyang si Lucy. Same age lang daw sila noon. 17 taong gulang. Yung panliligaw daw niya kay Lucy ay hindi naging madali kasi hindi siya tanggap ng mga magulang ni Lucy. Kahit nagmamahalan daw sila. Kaya ang nangyari, nagsusulatan daw sila. May tagpuan daw silang lugar na sila lang ang nakakaalam. Kada linggo nagtatagpo sila pero panandalian lang para hindi makahalata ang mga magulang ni Lucy. Nagtatrabaho na raw si Mang Raul noon kasi gusto niyang makaipon para sa kanila ni Lucy. Isa pa, nakatapos na rin naman siya ng high school. Kaso nga lang, nang isang araw na dapat magkikita sila, hindi sumulpot si Lucy. Nag-alala siya kasi walang mintis ang pagkikita nila doon sa tagpuan nila. Inabutan siya ng gabi doon pero walang Lucy na dumating. 1 linggo ang lumipas pero walang paramdam pa rin si Lucy sa kanya. Kaya pinilit ipadala ni Mang Raul ang sulat niya sa pinsan ni Lucy. Nag-aalala na kasi siya kasi baka may nangyaring masama dito. Hindi kinuha ng pinsan ng dalaga ang sulat. Sasabihin na lang daw nito ang nangyari sa pinsan niya. Ganun na lang ang pagkawasak ng puso ni Mang Raul nang malaman sa pinsan ni Lucy ang totoong nangyari. Nalaman pala ng mga magulang nito ang kanilang relasyon, lalo na ang pagkikita nila. Kaya ikinulong daw ito hanggang sa ipakasal sa lalaking gusto ng mga magulang ng dalaga. Kasal na raw si Lucy at hindi na raw nakatira sa kanilang lugar. Hindi maipaliwanag ni Mang Raul ang sakit na nararamdaman niya. Uminom daw siya sa unang pagkakataon kahit hindi naman talaga siya umiinom para lang makalimot. Kaso nga lang, iba talaga pag tinamaan ng lintik. Kahit sa refleksyon ng baso, nakikita pa rin niya ang babaeng mahal niya. Habang nagdadrive si Mang Raul, may inilabas siya sa compartment ng sasakyan. Isang notebook, lumang notebook, at may mga nakaipit daw na sulat nila ni Lucy. Maging ang mga rosas na ibinibigay niya sa minamahal niya at ibinabalik daw sa kanya kapag uuwi na raw ito. Baka kasi makita ng kanyang mga magulang. Iniabot niya sa akin kaso hindi ko hinawakan. Gusto ko na kasing mahimatay, Sir Van. Paano ba naman kasi? May nakaupong babae sa front seat. Wala naman yun nung babiyahe na kami. Hindi ko masabi kay Mang Raul kasi para akong naistatwa sa kinauupuan ko. Hindi gumagalaw yung multo. Naglakas daw ba kung itanong kung alam pa rin niya kung nasaan si Lucy. Ang sabi niya, nalaman niya na wala na raw si Lucy. Doon ko napagtanto na noong ilabas ni Mang Raul ang lumang notebook, ay saka pa lumabas yung multo. Pumikit talaga ako, nagdasal ng taimtim. Takot na takot talaga ako kasi nai-imagine ko. Paano kung umupo siya sa tabi ko
kasi nasa second seat ako. Maluwag pa naman. Mabuti na lang tumalab ang pagdarasal ko. Nang makarating kami sa Baraas, nagpababa na talaga ako. Bago ako umalis, sinabihan ko si Mang Raul na palayain na si Ate Lucy. Hindi ko alam kung naintindihan ba niya ang sinabi ko, pero nagmadali na talaga akong lumayo. Nakikita ko pa rin kasi siya sa front seat at ayoko nang magtagal pa doon. Kahit hindi ako galing Lamay, dumaan muna ako sa isang store. Nagpagpag ako dahil sa kilabot na baka sundan ako ng kaluluwa. Pero sa hinuha ko, may koneksyon nga ang multong yon sa lumang notebook. Kasi nung hindi pa yun inilalabas ni Mang Raul, hindi ko makita ang babae. Sa ngayon may asawa na ako, Sir Van. Pero hindi ko talaga makalimutan yung biyahe namin ni Mang Raul. Nakasama pa rin niya ang greatest love niya sa kabila ng itinagal ng paghihiwalay nila. Mabuti na lang din nalaman kong nag-cheat ang ex ko after 1 week nang manggaling ako sa Cagayan. Pero hindi kagaya ni Mang Raul. Hindi ko ikinabaliw ang ex ko. Magandang araw po, Sir Van. Ako nga po pala si Chona, nakatira sa Buruan. Naisipan ko pong ibahagi ang hindi ko makakalimutang karanasan ko noong Mayo 2017. Magsasampung taon na rin at tamang-tama sa tema ng inyong channel. Kayo po ang gusto kong magbasa nito bilang paborito kong tambayan ng channel nyo. Kakagraduate ko lang noon sa high school. Bala ko sanang mag-Maynila upang makapagtrabaho kaagad sa factory. Wala rin naman kasi akong pangkolehiyo, kaya sayang ang panahon ko. Kaso nga lang, hindi natuloy. Tumawag kasi ang pinsan ko sa Midsayap, Cotabato. Narinig daw niya na balak kong magtrabaho sa factory. O diba? Ang lakas ng signal. 5 oras ang biyahe papunta sa kanila. Sobrang layo. So ayun na nga po. Nang mamatay kasi si Papa, pagkatapos ng graduation ko, nakapunta sila sa Lamay. Tumawag siya sa amin at sinabing doon na lang daw ako magstay sa kanya. Tutulungan daw niya akong makapag-abroad, imbis na mag-factory. Kasi nga maliit lang ang sweldo dito sa Pinas. Tapos ang daming requirements. Naengganyo naman ako syempre, kasi malaking pera na yon kahit high school lang ang natapos ko. Isa pa, pinsan ko naman ang gagastos sa akin at hindi ibang tao. Bumiyahe ako papunta sa kanila. Mga January ata yun. Pagdating ko sa kanila, tuwang-tuwa sila. Akala ko mag-a-apply ka agad ako ng abroad. Yun pala, dadalhin ako ni Insan sa isang ahente. Tapos siya na lang daw mag-guide sa amin ng mga kakailanganin naming papeles para sa pag-abroad. Inuna muna ang live birth, valid ID, police clearance, passport bago dumiretso sa agency. Madali lang naman pero kumakain nga lang ng panahon kasi pa-schedule ang mga appointment. Noong kompleto na ang papeles ko, dinala kami sa Davao. Grupo kami kasi iisa lang ang ahente namin. Doon daw namin gagawin ang TESDA for NC2 at medical bago i-market sa Middle East ang mga pictures namin. Tanda ko pa noon, buwan ng Mayo yon. Naging okay naman ang medical ko, physically fit. Tapos TESDA, pasado. Umabot rin ng buwan yon. Nang maging okay na ang dalawang yon, waiting for contract na. Pag meron ng contract, lilipad na pa Maynila para doon mag-signing contract. Kaya pwedeng mag-request na umuwi na muna para makapagpaalam sa mahal sa buhay. May iba kasi na inaabot ng 1, 2, 3 at kung minsan pa 6 na buwan pa para sa paghihintay ng kontrata. So bumiyahe ako mag-isa sa Midsayap. Masaya ako nun kasi hindi na ako matatambay sa accommodation. Kaso nga lang, Sir Van, isang araw pa lang ako doon. Tumawag ang agency ko na kailangan ko raw makabalik sa Davao para maasikaso na raw ang mga papeles ko. Kaya nagpaalam na ako sa pinsan ko. Pero bago ako bumiyahe pa Davao noon, kailangan may kunin muna ako sa agency na nandoon pa sa Alnor Mall sa Cotabato. Nang mga panahon na yon, mahigpit ang checkpoint dahil sa nangyayaring gyera sa Marawi.
Baka kasi may makalusot na ISIS o di kaya ay miyembro ng Maute Group. Umalis ako ng alas 5 tapos dumating ako ng 10:30 ng tanghali kung saan dapat 50 minutes pa lang nakarating na ako doon. Van pa noon ang sinakyan ko. Nang makuha ko ang kailangan ko sa Cotabato, dumiretso na ako pa Davao. Bus ang sinakyan ko na pinagsisihan ko. Ang dami kasing stopover, kaya kinatulugan ko na lang sa biyahe. Hindi ako sanay sa malayong biyahe. Nagsusuka kasi ako, pero tiniis ko lang. Yun nga lang ang sakit ng ulo at batok ko. Tapos yung sikmura ko parang nagsusumo wrestling, kaya nakapikit lang talaga ako. Kaso pagdating namin sa Digos, may mga nagsibabaan, tapos may mga pasakay na rin. Nahihiya ko noon kaya nag-CR muna ako. Isang backpack lang naman ang dala ko, kaya dinala ko na. Pagbalik ko sa upuan ko, may nakasakay na, yung sa tabi ng bintana. Wala nang ibang upuan na malapit sa bintana, kaya tumabi na ako sa babaeng umupo sa upuan ko. Lalarga na rin kasi kami. Yung konduktor naningil na sa mga bagong sakay. Nagtaka pa ako noon kasi hindi man lang siningil ang katabi ko. Nilampasan lang. Nagkibit balikat na lang ako. Bahagya pa akong tiningnan ng konduktor pagkatapos sa katabi ko. Tiningnan ko yung katabi ko. Nakasuot ng jacket na blue at jeans na pants. Wala siyang dalang bag. Hindi ko nga lang makita ang mukha niya kasi nakatingin lang siya sa may bintana. Hindi ko na lang pinansin at tumidlip na muna ako. Kaso nga lang, habang nasa biyahe kami, ay biglang tumigil ang bus. Pero hindi ako dumilat nun. Naramdaman kong may mga nagsibabaan. Tapos medyo maingay. Pagdilat ko may mangilan-ngilan na nakaupo pa sa loob ng bus. Nakita ako sa unahan na maraming bus ang nakapila. Kaya sumandal lang ako at iidlip na sana. Kaso nang dahan-dahan kaming umabante, nakita ko ang ilang pasahero na nakapila. Nagtaka ako kasi bakit sila pumila, kaya tinanong ko ang katabi ko. "Miss, anong meron? Ba't sila bumababa?" Kaso hindi niya ako pinansin eh. Inulit ko pa pero deadma lang, kaya hindi ko na kinulit. Hanggang sa umabante na kami ulit. Nakita ko yung mga nakapila na pinapacheck ang kanilang mga dala. Bigla akong kinabahan kasi yung mga kasama ko walang dalang bag. Kaya pala naiwan sa loob. Dadalhin ko na sana ang bag ko para bumaba. Kaso may umakyat ng sundalo sa bus. Chinek yung mga nakasakay. Nang matapat sa akin, nagtanong ang sundalo kung bakit hindi ako bumaba. Ano ba raw ang tinatago ko sa bag ko? Kumabog ang puso ko noon, Sir Van. Kasi alam kong mahigpit ang pagbabantay nila kasi nga dahil sa mga ISIS. Dinahilan ko na lang na nahihilo ako at buntis ako. At dahil mukha akong haggard, mukha namang naniwala siya. Tiningnan lang niya ang damitan ko sa backpack. Mabuti na lang hindi niya tiningnan ang packet ko kasi may sanitary pad doon. Baka sabihin nun na nagpapanggap lang na buntis ako. Tapos yung passport ko. Baka sabihin na may mag-a-abroad bang buntis. Sa huli nakalusot ako, kaya nakahinga ako ng maluwag. Kaso nga lang napansin ko na hindi niya chinek yung kasama ko. Nang lingunin ko ang kasama ko ay wala na siya sa tabi ko, Sir Van. Grabe yung kilabot ko nun. Kasi wala naman yung dadaanan bukod sa harap ko. Tapos kausap ko pa ang sundalo. Nanindig talaga ang balahibo ko ng oras na yon. Lumipat talaga ako ng uupuan kasi kinikilabutan ako. Nang magsibali ka ng ibang pasahero, tinanong ko ang konduktor kung nakita ba niya ang katabi ko. Mabuti na lang naalala niya ako. Ang sabi niya, tiningnan daw niya ang bakanting upuan sa may bintana kasi hindi raw ako umupo doon. Nagtaka raw siya kasi nakaupo naman daw ako sa may bintana nung unang sakay ko. Usually daw, paboritong upuan ng pasahero yung sa may bintana. Wala raw akong katabing ibang pasahero. Mas lalo akong kinilabutan. Hindi ako makatingin sa dating inupuan ko. Pakiramdam ko anumang oras, magpapakita ulit ang babaeng yon. Kahit may katabi na ako noon na totoong tao, hindi pa rin mawala-wala ang kilabot ko. Lalo na nung gabihin kami.
Dumating ako ng alas 10 ng gabi. Hanggang sa makarating ako doon sa accommodation namin, hindi pa rin nawala ang takot ko. Kasi first time ko noon makakita ng multo, tapos sa biyahe pa. Sa ngayon, Sir Van, hindi na ako natatakot bumiyahe. Kasi kasama ko ng asawa ko kahit saan ako magpunta. Hindi ko man alam ang dahilan kung bakit kasama ko ang babae noon. Pero pakiramdam ko, nandoon na yon at pwesto niya na yon nung mamatay siya. Basta ewan, haka-haka ko lang naman yon. Hanggang dito na lang po. Sana po ay ma-narrate nyo itong kwento ko. Maraming salamat po. Paano kung kahit nasa kabilang buhay na ang asawa mo, sumasama pa rin siya sa'yo? Matatakot ka ba? Maaawa? O malulungkot? Mapagpalang araw po, Sir Van. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Delia. Nakatira sa Lumbatan del Sur. Bali ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong November lang. Yung tiyahin ng asawa ko na si Tita Meli ay may anak. Nakatakdang ikasal sa kapitbahay nila sa Wato. Ang balae ni Tia Meli na babae ay may kapatid, si Kuya Eric, 52 years old. Matangkad, pogi, kalmado yung presensya niya. Alam mo yun, yung malumanay siyang kausap. Pero ang totoo marami na yung napatay at tigasin din talaga. May dalawa ng naunang asawa. So ito na nga po. Yung pinsan ni Tia Meli, namatay noong December 2024. Kaya yung naiwan nitong asawa na si Bea nabiyuda. Mabait at madiskarte sa buhay. Mahigit 1 taon na yung pagkakamatay nito. Minsan bumisita sa amin si Kuya Eric. Kasama ang bayaw nito para makausap si Tia Meli tungkol sa kasal ng mga anak nila. Pagkatapos ng usapan, ayun, nagbiroan pa na nagpapahanap si Kuya ng makakasama sa buhay. Kaya sinabi ni Tia Meli na meron siyang kilala. Sakto naman dahil after 2 days, pumunta sa amin si Bea. 40 years old at may 4 na anak. Nagbebenta ng kung ano-ano. Binibiro-biro pa namin na may gustong magpakilala sa kanya. Nang marinig niya kung ilang taon, ayaw daw niya kasi matanda na raw. Pero binigay pa rin namin ang FB ni Kuya Eric sa kanya at ganun din si Bea. Yung biroan na yun ay nauwi sa totohanan. Yung ayaw ni Bea ay kinain lang niya. Nagkagustuhan sila ni Kuya Eric kasi matured niyang kausap. Tapos si Bea naman madiskarte sa buhay. Lagi raw magkatawagan ng dalawa. Ang problema nga lang, malayo si Kuya Eric. Kaya nagpapasama siya kay Tia Meli. Tapos si Tia Meli, sinama ako. Ganon tinamaan si Bea kahit gumastos pa siya basta makita lang si Kuya Eric. Nung unang punta namin doon, umarkila kami ng sasakyan. Tuwang-tuwa pa kami noon kasi nga kinakantsawan namin siya. Mahigit 1 oras ang biyahe galing Lumbatan hanggang Wato. Kaso Sir Van, habang nasa biyahe kami, ay tila iba yung lamig sa loob ng kotse. Nakasakay kasi kami ng Revo pero hindi naman naka-aircon. Naka-open window pa kami. Idagdag pa na tirik ang araw ng katanghalian kaya nakapagtataka kung paanong malamig sa loob ng sasakyan. Binaliwala ko na lang yon kasi wala namang sinasabi si Tia Meli tungkol doon. Nang makarating kami sa Wato, nagulat ako sa ikinilos ni Bea. Nandoon yung bayaw ni Kuya Eric pero panay pa rin sunod si Bea kay Kuya Eric. Ni hindi nagpakita ng kahinhinan. First time pa naman nilang magkita. Yung kapatid ni Kuya Eric, inis na inis kasi wala raw delikadesa. Kahit naman daw byuda na ito, dapat nagpapakita pa rin ito ng delikadesa. Si Bea kasi hindi mapakali sa upuan. Tatayo ito tapos pupunta sa kusina para sundan si Eric na noon ay nagluluto. Tapos kapag lalabas naman si Kuya Eric, susunod pa rin si Bea. Pinapaupo namin siya sa tabi namin. Kaso hindi talaga niya makontrol ang sarili niya. Nang sundan namin siya ni Tia Meli, nakita namin kung paano halikan ni Bea si Kuya Eric.
Nagulat pa ang dalawa nang mahuli namin sila. Kaya kahit hindi pa kami uuwi, minadali namin umuwi kasi nakakahiya talaga. Hiyang-hiya si Tia Meli sa inasta ni Bea. Nagpaalam kami at hindi na kami pinigilan ng ate ni Eric. Ganon din si Kuya Eric. Kasi napag-isip niya yung nakita namin. Nahiya siguro sa amin. Habang nasa biyahe kami, wala kaming imik ni Tia Meli. Si Tia Meli ang driver tapos nasa backseat lang kami ni Bea. Panay kwento ang babae tungkol sa kilig moment niya kay Kuya Eric. Kita ko ang inis sa mukha ni Tia Meli. Nang biglang maramdaman ko ulit ang napakalamig na atmosphere sa loob ng sasakyan. Si Bea naman natahimik. Ba't kaya ang lamig? Mainit naman ang panahon na. Yun ang sabi ko. Hinawakan ako ni Bea na noon ay nanlalamig. Nang lingunin ko siya, namumutla na talaga siya. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Nakiusap siya na itigil ang sasakyan, kaya itinabi ni Tia ang sasakyan. Nang makababa kami, ay umiyak siya ng umiyak. Tinanong namin kung anong problema niya. Ang sabi niya, kasama raw namin ang namayapa niyang asawa sa buong biyahe namin. Nang lingunin ko ang sasakyan ay wala naman akong nakita. Pero dahil sa sinabi niya, pinanindigan ako ng balahibo. Nagdesisyon siyang pumara na lang ng motor. Natatakot na raw kasi siyang sumakay. Nang makasakay siya ay bumalik kami sa sasakyan. Sa tabi ni Tia Meli ako umupo. At nang lumarga kami ulit, nawala na yung lamig. Grabe, nasapok talaga ang braso ko sa takot. Sino ba naman nang mag-aakala na kasama namin ang asawa niya sa buong biyahe? Siguro nagagalit ito na mag-aasawa ulit si Bea. O di kaya dahil sa inasal niya. Kahit kasi 40 na yun, parang teenager umasta. Sa ngayon, Sarban, malapit nang ikasal si Bea at Kuya Eric. Nagmahala na kasi ang dalawa. At masasabi namin na kahit tutol pa ang kaluluwa ng asawa ni Bea at kahit ayaw ng pamilya ni Kuya Eric, walang nakapigil sa pagmamahala nila. Nga pala, kahit naiinis kami kay Bea, a-attend pa rin kami sa kasal. Mabait naman kasi siya. Saka nagpaparamdam lang naman ang asawa niya ay kay Bea lang, hindi sa amin. Tinamaan lang talaga ng lintek na pag-ibig.